Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito po, welcome na naman sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa ating bagong YouTube channel at may counterpart po itong Facebook or Meta page, Veritas. Dito po pumipili po ako ng isang topic na magandang pag-usapan natin para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan dahil naniniwala tayo ang katotohanan, ang Veritas ang magpapalaya sa ating bayan. O ito, dahil mainit na issue ngayon yung pag-reject o pag-deny ng pre-trial chamber 1 ng International Criminal Court sa request for interim release ni Duterte. May reactions na sina Pulong, yun ang mga nakita kong may reaction sa ngayon. Si Pulong Duterte, si Kaufman, at si Harry Roque. May mga reaction sila. Yung si Sara, yung iba wala pa. Sa ngayon, ito yung masasabi nating mayroon ng reactions. At anong masasabi natin sa reactions nila? Ang unahin natin muna yung kay Kaufman kasi siya yung nag-file nito eh. Siya yung nag-file nito. Ang reactions ni Kaufman, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Kaufman, ano daw? Parang kung sa atin, ito. Were this a conventional domestic court with more than one active first instance case in its docket, I believe that there would have been no hesitation to release an 80-year-old sick and weak man kept from the public for more than half a year and for whom unprecedented state guarantees had been provided. But this is a court where civil society activist lawyers have free rein in the media to accuse the former president's supporter of judicial trolling, to lambast defense submissions, and to file frivolous petitions to sanction counsel. We hope that the appeals chamber will reverse this decision. Yan yung reaction ni Kaufman. Kumbaga ang sinasabi ni Kaufman, kung ito daw ay ordinaryong korte, yung kanilang motion o request na yon, magagrant yun. Kasi i-consider daw yung sitwasyon na 80 years old o more than 80 years old na ang akusadong ito at mahina na ang katawan, unfit na, hindi na nga nakakaalala ng mga nangyayari daw. Kung sa ordinaryong korte daw ito, granted ito. Kaya lang dito daw sa International Criminal Court, ayon kay Kaufman, ang nangingibabaw na daw mga civil society activist lawyers. So, ganun yung inaano niya. Ang tinutukoy niya dito, yung mga lawyers na tumutulong sa mga biktima na tulad nila Attorney Chrissy Conte, si Attorney Joel Butuyan ba yun? O yan, yung mga tumutulong na mga, ang tawag ni Kaufman, civil society activist lawyers. Ay ito daw mga civil society activist lawyers ayon kay Kaufman, ito na raw ang naghahari dito sa ICC. Kaya kahit daw yung mga pina-file nitong mga petitions ay hindi raw maganda, pinagbibigyan pa rin daw ng ICC. So, itong statement na naman na ito ni Kaufman, maano na naman ito, magbabackfire na naman ito sa kanila. Ito kasi ang problema dito kila Sara, kila Kaufman, humihingi ka ng pabor sa ICC, humihingi ka, kaya nga request nakikiusap ka. And yet kung ano-anong sinasabi mo kontra sa ICC. Tulad nito, sasabihin mo yung ganun, na ang ICC ay naghahari na dito, pinaghaharian na ito ng mga civil society activist lawyers, ganun ba yun? Ganun ba yun? Itong reaksyon na naman na ito ni Kaufman, makakarating na naman ito sa ICC. Grabe na nga ang binibigay sa kanyang pabor. Hindi tinuloy yung confirmation of charges hearing sa September 23. Lahat ng delaying text niya, inano naman ng ICC, pinakinggan naman, inano. Pero sa ultimately, siyempre, magdi-decide ang ICC batay sa tama. Pero yung mga motions niya, yung mga request niya, hinahayaan siyang i-file ito. Kahit obvious na grabe yung delaying tactics ni Kaufman. Pero ano pa rin, binibigyan pa rin siya ng due process ng mga judges ng ICC. Tapos ngayon sasabihin niya, ang naghahari sa ICC ay yung
ang naghahari sa ICC, mga ano na, yung mga civil society activist lawyers na sinasabi niya. Ano na naman itong reaksyon na ito ni Kaufman? Ha? Magba-backfire na naman ito. Si Pulong Duterte naman, ang reaksyon ni Pulong Duterte, ang sabi ni Pulong Duterte, medyo mahaba-haba yung statement ni Pulong eh. Sabi ni Pulong Duterte, ang statement ni Pulong, ito yung statement ni Pulong. This decision is a gross and disgraceful miscarriage of justice. It is not law. It is a political cheater. My father, an 80-year-old man who is no longer in power, has been in fact a subject of political persecution in his own country since he stepped down. He is definitely not a flight risk. He does not need it. He is much loved in his own country that he would have wanted nothing more but to stay there for as long as his creator permit him. To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. To the CIA who connived in this criminal act, my father's kidnapping will not silence him. As a matter of fact, you might just have helped in making him a martyr. The anger of his people on his baseless imprisonment might just worsen just as their love for him will grow bigger. We will appeal. We will fight this by the book and by the grace of the Almighty. My father will go home to his beloved Philippines. To the Filipino people, maraming salamat sa suportang walang sawang dumating. Hashtag stand with Duterte. Congressman Pulong Duterte. O yan. Ito na naman ha. O ito is ganun din yun. Nakikiusap ka sa ICC na palayain naman ang iyong ama, pagbigyan naman ng interim release on humanitarian consideration. Tapos ang tawag mo, kidnapping. Paulit-ulit sila ng issue na yan, ang kidnapping, kinidnap daw si Duterte, kinidnap si Duterte. Ibig sabihin, hindi mo nire-recognize ang ICC. Pinapalabas mo na kasabwat ang ICC sa pagkidnap daw kay Duterte. Pati CIA dinamay na ni Pulong. Lahat na lang. Dinadamay ni Pulong, pati CIA. Hindi ko maintindihan paano na-involve ang CIA diyan. At ang banta ni Pulong, lahat daw ng mga involved sa criminal act na ito ng pagkidnap sa kanyang ama, ay siyempre ang tinutukoy na naman diyan si Bongbong Marcos, si Rimulya Buying, si Junvic Rimulya, siyempre si General Torre, si Marbil, kasi siya yung PNP chief nung panahon na yon. Yan yung tinuturo nila ng mga involved sa pagkidnap daw sa kanyang ama. At ang sabi ni Pulong, mananagot sila. Hindi natin alam kung paano. Dapat wag na muna sila magbanta. Wala na munang pagbabanta, nagbabackfire yan sa kanila. Ito namang si Roque. Itong si Roque, ito yung mayabang na noon nagsasabi sa vlog niya, 100%. Sigurado ako, magagrant ang interim release. So ano na ito ngayon? Yan ang problema din dito sa mga DDS tulad nito ni Roque. Parang wala na kayong hindi na kayo nagtira na kung nga pag nagbablog ako, sinasabi ko, pwede bang mag-grant ang interim release? Pwede. Lahat naman posible. Kaya lang kung akong titingnan, medyo malabo. Kaya lang, ang sinasabi lang natin, hindi naman 100% na madidinay yan. Pero mas malaki ang tsansang madidinay kasi nga, in-explain ko kung bakit. Si Roque hindi. Sabi ni Roque, 100%, sigurado ako, magagrant ang interim release. Paano na yan ngayon? Ang reaksyon na lang ni Roque, ang nasabi niya, ang desisyon na ito ng ICC ay paglabag sa karapatang pantao ni Tatay Digong. Ay, Roque, hindi ka na human rights lawyer, Roque. Kung noon human rights lawyer ka, ngayon hindi na eh. Paulit-ulit kayo ng human rights ni Duterte. Yung mga pinatay nung panahon ni Duterte, hindi nyo, tiningnan nyo ba ang human rights noon? Yun ang problema sa inyo. Kaya nga nakukulong si Duterte dahil sa paglabag sa human rights. Crimes against humanity. Yan yun. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan yung mga reactions nila. Yung ibang reactions kila Sara, baka bukas malaman na natin. Okay? So, magandang araw sa inyong lahat. Mga kabunyog, tangkilikin nyo itong aking channel na ito, Veritas
ang FB page na ito.